Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng talaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Maganda! Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, narito na naman po tayo sa isang edisyon ng ating Balitang Pilipinas Worldwide. Wednesday edition po. Ayan. At nasa Oktubre na po tayo, no? October 4, 2023. Magandang hapon din po sa iba't ibang dako ng mundo na naaabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Tulad dyan sa Dubai. Kauna-una sa Dubai. Yan, magandang hapon po mga kababayan po namin at ang mga OFW. Yan, lalo na sa grupo ng mga kamusta na yung Momshies Sexies? Yung grupo ng mga Momshies Sexies diyan sa Dubai na kung saan ay talaga namang sila ay hindi nagpapabaya sa kanilang wangkata.
Hoy, kailangan natin yan. Para tayo ay malayo sa karamdaman. Yang pasumba-sumba. Oho. Pasayaw-sayaw. Exercise. Yan, ha? Maganda ho yan sa katawan. At lalong gaganda pa ang katawan. Kaya yung grupo nila Lorna Ginoves Flores from Dubai. Naku, kaya nga kung tawagin sila, sex is, ma'am, she is sexiest. Ano? Yan. At, yan sa iba't ibang pang bansa, marami tayong mga viewers na kung saan talaga hong sinusubaybayan, no? Sinusubaybayan itong ating programa sapagkat dito po dito ho sila nakakabalita kung ano yung mga nakaganapan dito po sa ating bansa, no? Ang DCWD Broadcasting Studio, ang kanilang love channel, love radio, hindi yung live radio. Yan, love channel, DCWD. Alright, so araw ng Miyerkules, Simbang Baklaran, yan. At pag-araw ng Biyernes, ang mga deboto ay sa kasalukuyan, yung iba na galing pa lang sa trabaho, papalabas pa lang ng trabaho, ay nagbabalak-balak na, naghahanda na pumunta, magsimba, at maglubina yan sa Baklaran. Yung iba naman, andyan na, nakakakalahati na ng kanilang lubina at yung iba natapos na yung paglalakad ng nakaluhod mula doon sa pintuan hanggang sa altar. Meron pa bang gumagawa? Meron pa, no? Oo, meron pa. Dahil talagang ang mga Pilipino, iba talaga, iba ang klase ng kanilang ng pananampalataya. 101%. 101%. Kaya nagagawang maglakad ng nakaluhod. Sa Quiapo, sa Baklaran, sapagkat andun ang paniwala niya na kapag nagawa niya ang sakripisyo na yon, no? Kapag nagawa niya ang sakripisyo na yon, granted. Granted ang kanyang kahilingan sa ating Panginoon. Maraming gumagawa niyan, iba't iba. Iba't ibang pamamaraan ng pagpapakita ng pananampalataya. Iba dyan, yung mga maliliit na bagay na ginagamit ng Panginoon, dun, pinaniniwalaan nilang nakakagamot. Bawa ang langis, no? Ang langis isang maliit na bagay lang na hindi pinapansin-pansin ngayon. Pero ang langis, yaan ay kapag nabasbasan ng kapangyarihan ng Diyos, ay nakakagaling, nakakatanggal ng mga maga-maga, ng masasakit, mga butong nagka-lihis-lihis pag nahaplo ng langis. Yun ay bumabalik sa normal. Diba? Yan yung ganyan ang ating pananampalataya. Iba't iba. Ang rosaryo. Na kapag ay natapos mo ang pagrorosaryo, diba? Yung ang paniwala mo natapos mo. Dininig ng ating Panginoon ang iyong dalangin.
No? Kaya tayo, ang bansa ho talaga natin, ito yung rehilyosong bansa. Ito ang ating bansa. Po. Kaya lang, meron tayong mga kababayan, mga kapatid tayo, na sa paghahanap sa ating Panginoon, hindi nila na matatagpuan. Ay, bakit? Wala ba? Oh, parang wala nga, oh. Ito nga, oh. Oh. Meron ba? Yan. Yan, o. Oh. Hindi matagpuan dahil kung saan-saan nagpupunta, kung saan-saan sumasama. Oo. Lahat, sinamahan na. Hindi maramdaman ang ating Panginoon. Yeah? Sino kaya may problema? Ha? Yung katawan mo ba? O ang grupong sinasamahan? Bakit hindi mo maramdaman sa iyo, sa iyong katawan, ang presensya ng ating Panginoon? Ano? Okay. So, sa ngayon ang ating pong ang bagyong si Jenny. Bagamat mabagal kong kumilos, yun pala ay siya ay nagpapalakas. Abay, naitaas na po sa signal number 3 ang parte po ng Batanes. At yung mga lugar ho dyan. Kaya mga kababayan, mga ano po namin dyan, mag-iingat po kayo at malakas po yan. Ano ho? Sana po ay kayo po ay maligtas sa kapahamakan. At kung kayo po ay pinapalisan, pinalilikas ng ating mga lokal na pamahalaan, tayo po'y lumikas. Kung ang ating lugar ay alam nyo naman na prone ng ano po, diba? Ng aksidente. Kaya wag ho tayo mangingimi. Wag ho tayo maging matigas ang ulo kung pinapalikas at pinapa-evacuate tungo sa mga evacuation center. Tayo po ay makiisa para po wala hong mapinsala sa buhay ho natin. Di bali ho ang mga ari-arian. Ang ari-arian naman po ay yan ay madali naman po maibalik sa buhay natin pagkat ang mga Pilipino'y likas na masisipag. Kaya't madaling nakakabawi kung ano man ang nawala. Mahalaga ay ang buhay. Ang buhay ay iisa lamang. Ano? Iisa lamang po ang buhay. Kaya atin po itong pag-ingatan. Kailangan natin na mamuhay. Magawa ang ating pang mga obligasyon sa ating pamilya. Magampanan ang ating mga tungkulin bilang manggagawa. Diba? Bilang opisyal ng ating pamahalaan. May kanya-kanya tayong tungkulin. Kaya wag ho ninyong pababayaan ang inyong sarili. Number 1 po ang kaligtasan. Diyan po sa mga baybaying dagat. Sa mga lugar na itinaas ang signal. Huwag ho tayong magbabakasakali. Ipagpaliban ang pagpapalaot sapagkat masama ang panahon. Ang inyong mga bangka ay napakaliliit. Syempre ho, pag malakas ang hangin, posible hindi kayanin ho
ng maliit na bangka ang direksyon ng hangin at nauuwi po sa pagtataob ng bangka. Ano po? Kaya ang mangingisda, ating po mga mangingisda, pagpaliban po muna, siguro naman meron pa kayong natitira pang dinaing dyan. Ano ho? Marami pa naman sigurong dinaing at dumaan ang taginit. So, tiis muna ho tayo sa mga sa daing. Pero, sarap po niyan, ha? Katapat lang ho niyan, kamatis. Katalo na. Oh. Kamatis, nilagang gulay, na merong bagoong. Oh, sa lugar ho ninyo, di ho ba? Sa mga probinsya. Talaga ho, ang sasarap po ng mga gawa dyan na bagoong. Lalo na yung tinatawag na bagoong balayan. Yan ha? Sarap po niyan. Isasawsaw mo lang dyan yung ano. Isasawsaw mo lang yung nilagang kangkong, nilagang talbos, nilagang okra, talong. Swak na. No? Swak na. Sulit na ang pagkain natin. Ano ho? Kaya tayo ay mag-iingat sa mga panahon na ito. At syempre, wag pong pababayaan din po na tayo'y tatawag sa ating Panginoon. Pag ganitong ang kalaban ho natin, ang kalamidad, wala hong makakapigil dito, sino man. Anumang ahensya ng ating pamahalaan, hindi ho kayang pigilan ang pangangalit ng kalikasan o ng kalamidad. Ano ha? Kaya tayo'y wag makakalimot na tumawag sa ating Panginoon na ang ating bahay ay patibayin. Ang ating bahay ay iligtas sa panganib, pagbagsak ng mga punong kahoy, landslide, at sa baha. Ano? Talaga dyan sa lugar ninyo, talagang alam nyo na talagang palaging binabaha. Kayo po ay mag-unat-unat na. Wag na hong hintayin pang kayo ay kaunin o kayo ay pagsabihan. Kung sana po at alamin na ho sa mga barangay official ninyo kung saan kayo nararapat na mag-evacuate, kung saan ang mga evacuation center, at kayo po ay magtungo na doon. Dalhin na ho ang inyong mga pangangailangan, sapagkat alam naman po ninyo, ang inyong pong lugar ay malayo, at sa sama ng panahon, hindi basta-basta mapapadalan kayo ng ayuda, ng tulong ng ating pamahalaan, ng ating DSWD. Pero yun, tayo ay dapat matuto rin pong maghintay. Darating at darating ang tulong ng ating pamahalaan. At ang ating pamahalaan, lalo na ang DSWD, ay hindi po nagpapabaya sa kanilang mandato, sa kanilang tungkulin na kapag ganyang may kalamidad, ay agad-agad ipinaghahanda o inihahanda na ang mga kakailanganin po ng ating mga kababayang naaapektuhan ng kalamidad. Marami na ho nating napatunayan ho yan. Napakaagap pong kumilos ng DSWD. Inaalam pa lamang ang galaw ng isang bagyo at alam nilang tatama or malakas ang epekto ng bagyo. Agad-agad ay sila'y naghahanda na pagpadala o dalin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
Ano? Kaya tayo po ay sa panahon na ganito, na bagyo, dito sa Metro Manila, hindi ho masyado. Pero nag-uulan-ulan. Meron naman ho tayo mga kababayan na mahina ho, ano? Mahina ang katawan, na konting ulan ay sinisipon, ano? Sinisipon, inuubo at nilalagnat. Kaya tawag pababayaan na hindi kayo magpapayo, magdala ng pananggalang. Huwag magbaka sakali. Huwag magbaka sakali. Kasi yan ang nagpapahamak sa atin, yung baka sakali at saka yung tinatawag na bahala na. Mahilig tayo sa bahala na at saka yung pagbabaka sakali. Sa bandang huli, wala tayong magandang napala. Napasama pa. Napasama. Yan. At tayo po ay talakay po ng ating po mga balita, ano? Yan. Tulad nga po nito. Meron po tayo mga tatlo pong mangingisda na naku po. Namatay po, matapos po mabangga ang kanilang bangka. Titingnan nyo, nabangga ang bangka, ang liito ng bangka, ang nakabangga ho ay isang malaking barko. Isang anong pangalan, isang ano na to? Foreign commercial vessel. Tanker. Naku, biruin nyo, tanker. Ang laki po niyan. Parang kung sa malayo ho yan, para lang ho kayong kung kayo ay nasa harapan niya, para lang kayong isang kahoy na maliit na lulutang-lutang. Lulutang-lutang sa dagat, sa karagatan. Kapag tanker ang nakabangga. Kaya tingnan nyo po. Ayun, nakakalungkot na diyan pa naman ho yan sa sa Scarborough Shoal. Yung lugar na yan, pating lugar na yan, yung Baho de Masinloc na yan, Scarborough Shoal, ay inaangkin ng China. Ang West Philippine Sea, ganun din. Maging ito nga pong nabanggit nating Scarborough Shoal at saka Baho de Masinloc. Yan po nangyari ang pagbangga. Nabi po ng Philippine Coast Guard na yung nangingisda, ang mga crew ng fishing vessel na ang pangalan ay FFB, Deerin. Tatlo ho yung nasawi dyan, isang kapitan, saka yung dalawa hong kasamahan niyang mangingisda. So, gano'n pa man, ay tinitiyak po ng ating Pangulo na mananagot ang nakabanggang tanker. At baka baka Chinese vessel pa ho yan. Naku, wag naman ho sana. Wag naman ho sana na yan ay Chinese vessel. Ayon po sa PCG, ang insidente ng pananagasa ay naganap bandang alas 4:20. Madaling araw, diba? Madaling araw, kita nyo na, diba? Ang dilim ho ng dagat kapag ganyan. Halos wala ka talagang makikita maliban doon sa galaw ng tubig.
Kahit gaano kalakas ang ano niyan, ang tawag doon, yung kanilang spotlight, oh, hindi agad-agad makikita. Hindi agad-agad makikita ang isang bangkang, maliit na bangka. Ano po? Ayun, madaling araw ho nangyari. Alas 4:20. Habang ang motherboat na FFB Dearlin ay nakadaong sa Payaw para sa pangingisda, 85 nautical miles, ilagang kanluran ng Baho di Masinloc. Pinahatid ng 11 tripulante na nakaligtas sa insidente ang mga labi ng 3. Hindi, ano pala ho pala sila? Oo, dami pala nila. Na yung 3 napatay na mangingisdang Pilipino sa Infanta, Pangasinan. 11 tripulante sila. Pinahatid ng 11 tripulante. So, 3 namatay, 14 sila. Kabilang ang kapitan. Tuloy naman po ang investigasyon ng PCG sa insidente kung matukoy po ang dayuhan, commercial vessel. Di dayuhan nga yan. Dumaan dyan dumaan sa teritoryo ho natin. Yun ba ay may paglabag, dapat may mga ho yan, may mga coordination sa ating mga otoridad. Yun nga, ang duda ho natin dyan baka ho ano pa yan, baka ho Chinese vessel ho yan, yung bumangga na yan. At dahil yung lugar na ho na yan, yung Scarborough Shoal na yan, tinatauhan na nga ho ng mga Chinese ho yan, Chinese Coast Guard. Hindi lang ho Chinese Coast Guard, ang dami hong mga barko ho dyan. At dyan nga po naglagay ho sila ng boya, yung floating barrier. Ilagyan ho nila yan. At kamakailan ay pinutol ng ating pong mga sundalo, Coast Guard, yang pong inilagay na floating barrier. At nakuha nga ho yung ebidensya, yung pabigat, yung tinatawag, yung anchor. Nakuha yung anchor at yun nga ho, ebidensya. Kaya baka may kaugnayan po dyan yan. Yung pagkakabangga dyan sa bangka ng ating mangingisda, baka ho ay may kaugnayan na ho dyan. Yan ay baka alamin ho natin. Alamin naman ho ng ating pamahalaan at iniimbestigahan na ho yan. Pero pabilin-bilinan po ng ating Pangulo Bongbong Marcos na papanagutin ang sinuman, ang vessel na ho na yan, kung anumang yung tanker na yan, tanker vessel na ho na yan. Okay? So, tayo po ay bago magpatuloy, babasa lang ho tayo at babati muna tayo sa ating mga viewers. Yan, at sila ay inip na. Ayan. Alright, yan, si Utol, Dante Guillermo nanonood. Musta na, viewers ng DCWG? At syempre,
Ayan, si Lorna, hello and hi to all. Good PM po. Si Teresa de Lima. Hello there. Wow, si Teresa. Teresa, bago ka sa aking paningin. Sa monitor. Salamat ha, Teresa. At syempre, ganun din sa regular na nanonood. Si Teresa de Lima, hello there daw, sabi niya, oh. Ayaw, no? Bumabati siya. At ngayon ko lang din siya nakita, ano? Kaya papasalamat tayo. Teresa de Lima, salamat. At sana ay like mo at share itong programang ito, DCWG Broadcasting, para mapanood ng iyong mga kaibigan na may ganitong programa dito sa Facebook, sa social media. Ang programang ito ay katulad din po na napapanood natin sa TV. Yan, news and current event. Ang ating tema ng ating programa, serbisyo publiko. Ang inyong lingkod ay naghahatid po ng mga sariwang balita, informasyon. Yan ang pang-araw-araw na ginagawa ng DCWG Broadcasting Studio. Miss Teresa de Lima. Okay? So, thank you very much, ha? At yan, si Paring Crispin, gandang hapon po, DCWG. Si Del Castro, andyan din. Magandang hapon, Sir Boyet. God bless you. Hello po, Ate Lorna, musta na? Watching from Dubai, ingat lagi dyan. Hello sa love ko na nasa Dubai, ingat lagi dyan, miss you na. Miss agad ni Del Castro. Kababalik lamang ng kanyang may bahay doon sa Dubai. Siguro nakakailang buwan na rin na nung nakakaalis, ano? Meron na siguro 3 buwan na. Yan, shout out din po sa mga taga Pampanga. Yan ang pa-shout out ni Del Castro. Nood na po tayo, umpisa na. At dyan din si friend ko si Teresa de Lima. Ayun, friend din pala ni. Oo nga, no? Pero ngayon ko lang din siya na, tama ba, Lorna? Ngayon ko lang siya napanood. Or ngayon lang din siya nanood. God bless you all. Sabi naman ni Deli Concepcion at si Dory San Pedro. Ayan. Oy, happy birthday kay Tessie Lopena. Uy, birthday ni Tessie pala. Oo, birthday ni Tessie Lopena. Naku, malamang kainan na naman po, maatikabo ito. Kainan naman po ng mga miyembro ng La Suerte. Asan ba yung ating handog ditong pa-birthday natin kay yan? Asan yung ating birthday song dito? Dali lang Dory para masiyahan naman. Ayan. Masiyahan naman ang birthday celebrant na si Tessie. Ayan. Tessie Lopena. Happy birthday sa iyo, Tessie. At narito ang aming handog para sa iyong masayang kaarawan. Ayan. Yan happy birthday, Tessie Lopena. Ang kasamahan po namin sa La Suerte at ang pagbati ay isinimulan ni Dory San Pedro. Siyempre, ang inyong lingkod din, ako rin ay bumabati ng happy birthday sa iyo, Tessie. Yan. Nawa ay maraming birthday pa tayong pagsasamahan. At maraming birthday pa kaming pupuntahan sa iyo, sa iyong bahay. Yan,
Bakit hindi kayo sumama, ni Deli sa Bariotic? Pampanga. Busy Dory, oo. Nagkainan na pala. Nagkainan na. Oh, ayan. Watching. Nanonood si Dory mula pa sa Bulacan. Taga Bulacan. Pero ang kanyang ginagamit na apelyido, San Pedro, Laguna. Ay, si Shock. Shock. Daming pangalan nitong anak ko. Shock. Shock. Sarah May. Si Shock Sarah May Laurenia. Yan. Guillermo. Happy birthday sa lahat po ng nagdiriwang ng birthday ngayong October 5. At syempre, dispiras naman ito ng birthday ni Merx. Guillermo. Ayan. Siya ay 5 bukas. At siya ay doon magse-celebrate ng birthday sa ibang dako ng mundo. Daya. Madaya. Sila lang magse-celebrate ng kanilang birthday. Talaga naman. Okay. So, wala na? Ayan. Okay. So, tuloy po tayo. At meron pa. Tuloy ho tayo sa ating pagtalakay ho sa ating mga balita. Ayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng mga kandidato sa barangay at SK election na sinampahan ng disqualification case ng COMELEC. Tuwan-tuwa ang mga kalaban. Ayan na. Tuwan-tuwa ang mga katunggali sa barangay. Ayan. Sa ikalawang pagkakataon ay muli pong magsampa ng disqualification case ang Task Force kontra EPAL ng COMELEC laban sa 18 mga kandidato sa barangay at sanggunian. 18 lang? Diba, karagdagan na yan? Oo, dagdag na yan. Karagdagan na siguro yan. Hindi lang 18 dahil sa mga nakaraang ating pag-uulat. Oo, umabot na nga po ng, kung di tayo nagkakamali, 200, 500. Oho, nabatid na nabigo ang mga nasabing kandidato. Ayan, na magpaliwanag at sagutin ang ipinadalang show cause order sa kanila ng komisyon. Yan ang sinasabi po natin, yung mga parent candidate. Matatanggal na, madidisqualified na kayo. Di ba yung tumutunog-tunog? May tumatawag. Ayan. Dahil kayo ay naging parents candidate, sa Tagalog ay magulang na kandidato, ayan ang napala ninyo. Yan ang napala ninyo. Disqualifikado kayo. Disqualified kayo ngayon. Dahil hindi naipaliwanag kung bakit sila ay nangampanya ng maaga. Ang kaso ho nila dyan ay premature campaign. Sila ho yung mga nakita ng COMELEC na maagang nangampanya. Maaga. Gustong makaungos. Gustong parents candidate. Magulang na kandidato. Ayan na.
Ilan sa kanila ay lumabag nga po sa Omnibus Election Code. Yan, tulad ng maagang pangangampanya kung saan ang iba sa kanila ay namimigay ng pagkain at bagay kahit na ipinagbabawal ito. Ha? Akala nyo lang, lagi kayong makakalusot. Laging akala nyo, iba ho ang COMELEC ngayon. Nais patunayan ng COMELEC na maging malinis, patas, tahimik, ang barangay at SK election ngayong taon. Kaya't yung mga kandidatong tinawag pa nilang EPAL, mga EPAL kayo. EPAL na, mga parents candidate pa. Tingnan nyo, tawag sa inyo. Kayo yung mga talagang sana, malaman natin kung san-san barangay yan. Ilantad kaya ng komisyon yan, ng COMELEC kung san-san mga barangay. Isang araw, alamin ho natin na dito sa Pasay. Baka alamin ho natin kung merong mga kandidato rito sa Pasay. Dahil, dito sa Pasay, din ho, no? Hindi, no? Marami rin ng barangay dito, 201. So, alamin ho natin yan. Isang araw, malalaman po natin. Sa COMELEC officer ng Pasay. Ayan, sa datos pa ng COMELEC, nasa 202 ang posible pang kasuhan. Nako, 200 pa, habang nasa 4,405 na mga show cause order ang laki na pala ang ipinadala sa mga kandidato na nakitaan ng paglabag. Wow! Ang pala niyan? Oo. Ang dami na palang napadala ng show cause order. Ang show cause order po, yan po yung mula sa COMELEC na pinadadala ho sa mga pinaghinalaang lumabag sa premature campaign at nilabag ang batas ng halalan ngayong taon. Kaya nanganganib. Nanganganib, 200 pa ang madadagdag. Pero maliit na bilang pa lang ho yan dahil 4,000 ho. 4,405 ang napadalhan ng show cause order. Yung 200 ho, yan ho yung posible na maisampa na ang kaso. Kaya dito ngayon magkakaalaman. Sa nasabing bilang ng inihaing show cause order, 865 ang nakasagot. Nakasagot at nakapagpaliwanag na sa COMELEC kung saan 287 ang ibinasura dahil sa walang sapat na ebidensya. Wow, palakpakan natin naman yung mga na basura. Sila yung mga nakalusot. Nakalusot. At pinakinggan ang kanilang paliwanag. Ayan, sila ay ating i-congratulate. Yan, congratulate. Kayo madala na kayo. Sana yan ay aral ho sa inyo. Sa susunod na inyong pagtakbo, alam nyo na ho ang gagawin ho ninyo. Huwag na ho maging matigas ang ulo. Huwag nyong baliwalain ang mga batas natin sa eleksyon. Sapagkat sagrado po yan eh. Sagrado ho ang boto ho ng
mga kabarangay ho ninyo, katapos kayo ho nandadaya. Ano? Nandadaya. Okay, sige. At kakapusin na naman ho tayo ng oras. At ako na po tayo sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. At naririto na! Teka muna, batiin muna natin si Catalina Lim, pakibati, si Tessie Lupena. Birthday daw niya ngayon! O, nabati na natin, ano? Kata. Ayan, si Kata ang may bahay ni kasamang Hilario Lim. Ayun, si Novencido Wilma, Manalo, good PM po, Sir Boyet, more power to DCWG, shout out po dito sa Barrientos Luna, La Union. Wow naman! La Union, layo pa yun, ayan. Alright, sige po. Dako na tayo sa ikalawang yugto ng ating programa. Narito na ang ating mga ulo ng balita. Oo, pasensya na ho kayo. Nagpaalis lang ho ko ng tamlay ng katawan, Oo, ayan na. Ekonomiya ng Pilipinas, inaasahan daw na pinakamabilis na lalago sa East Asia at Pacific ngayong 2023 ayon yan sa World Bank. Senado handang sumagot sa petisyon sa Mahardika Investment Fund Act. Party list Luzon, hinimok ang DNR na pumalas sa NTFL Cup. Executive Order number 39 o Rice Price Cup, binawi na ni Pangulong Marcos Jr. Usap-usapang pagtalaga sa fishing tycoon Francisco Chi Laurel, umani ng magkakaibang reaksyon. Department of Agriculture, inaasahang tataas ang stock na bigas ng Pilipinas ngayon daw Oktubre. Pinoy fishing boat, sinagasaan ng foreign vessel sa Baho de Masinloc, 3 mangingisda, patay. Bilang ng mga kandidato sa barangay at SK eleksyon na sinampahan ng disqualification case ng COMELEC, patuloy na tumataas. Kampo ni dating Pangulong Arroyo, dumepensa sa isyu ng malampaya kaso sa ombudsman, kumpiyansang mababasura. Pisong dagdag na pasahe sa mga PUJ, ipatutupad sa susunod na linggo. Dalawampung patay sa pagbangga ng bus sa flyover sa Italy. Naniniwala ang World Bank na makakapagtala ang Pilipinas ng pinakamabilis na paglago mula sa lahat ng development countries sa East Asia at Pacific ngayong 2023. Batay sa growth outlook ng World Bank para sa rehiyon, nangunguna ngayon ang Pilipinas na napanatili ang 5.6% na paglago ngayong 2023. Mas mabilis kumpara sa Vietnam na nasa 4.7% kung saan mas mababa ito mula sa 6.3% forecast na inilabas sa report noong Abril. Para sa 2024, maaaring tumaas pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 5.8%. Ayon sa World Bank, ang mga reforma sa serbisyo at digitalisasyon ang
nakaambag sa economic opportunities at pinahusay na kapasidad ng tao na nagpapalakas sa pag-unlad sa rehiyon. Gayon din, sinabi ng World Bank na nakatulong ang muling pagsigla ng sektor ng lokal na turismo sa services export ng Pilipinas. DDZWG. Handa ang Senado na sagutin ang mga katanungan at mga isyung bumabalot sa Maharlika Investment Fund Act. Ito ang binigyan diin ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa gitna na rin ng kautusan ng Korte Suprema na sagutin ng sangay at ekutibo at lehislatura ang petisyong nagpapadeklara sa MIF bilang unconstitutional. Ayon kay Zubiri, wala o welcome sa kanila ang utos ng Supreme Court na maghain na ng komento sa petisyon ang executive at legislative dahil ito naman ay bahagi ng judicial process. Patunayan niya ang inatasan na niya ang Senate Secretary na makipag-ugnayan sa Office of the Solicitor o Solicitor General kaugnay sa paghahanda at paghahain ng komento. Nanindigan naman si Zubiri na sumasailalim ang Maharlika Investment Fund Act sa tamang legislative process at kumpiyansang malalagpasan ng batas ang anumang pagbusisi ng hukuman at ito ay alinsunod sa saligang batas. DDZWG. Iginiit ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Department of Environment and Natural Resources o DNR na tutukan ang mandato nito na protektahan ang ating likas na yaman sa halip na magsayang ng oras sa National Task Force to End Local Communist Arm of Conflict o NTF-ELCAC. Payag ito ni Manuel makaraang mabatid na ang DNR ay kabilang sa 11 mga departamento na pumapasok bilang mga bagong miyembro ng NTF-ELCAC ngayong taon. Pinasuri rin ni Manuel ang katuwiran na tutulong ang DNR sa iba't ibang proyekto ng gobyerno dahil pwede naman anya itong gawin ng DNR kahit hindi ito maging parte ng NTF-ELCAC. Din pa ni Representative Manuel, mas dapat pangalagaan ng DNR environmental advocates natin kaya makipagtulungan sa NTF-ELCAC na umano'y siya mismong naglalagay sa panganib sa buhay ng mga nagsusulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. DDZWG. Epektibo ngayong araw ay binawi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinatutupad na rice price cap o ang Executive Order Number 39. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos na pangunahan ang pamimigay ng bigas sa Taguig City. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kahit inalis na simula ngayong araw ang rice price cap ay magpapatuloy ang ayuda sa mga magsasaka at mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development, DSWD Secretary Rex Gatchalian, na magpapatuloy ang food stamp program ng DSWD para sa 1 milyong mahihirap na Pilipino at pagbibigay ng tulong sa mga individual for crisis situation para makabili ng pagkain. September 5 nang maglabas ang palasyo ng Executive Order Number 39 at itinakda ang price cap sa 41 piso. 41 piso ang halaga ng regular milled rice kaya o kada kilo at 45 pesos naman para sa well-milled rice. DDZWG. Umani ng magkakaibang reaksyon ang lumutang na report na nagpagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa negosyanteng si Francisco Chu Laurel Jr. bilang permanenteng DA Secretary. Sinuporta ng grupo ng mga magsasaka habang kinontra naman ng ilang grupo ng mangingisda ang usaping pagtatalaga kay Laurel Jr. bilang kasunod na Secretary ng Department of Agriculture. Sinabi ni Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI President Danilo Fausto na malaking tulong sa agrikultura si Laurel na siyang magbibigay ng solusyon sa kinakaharap na problema sa agrikultura.
Nangangamba naman ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya dahil sa kilala ang kumpanya ni Laurel bilang large-scale fishing companies at sangkot din ang kumpanya nito sa mga land reclamation activities sa iba't ibang lungsod at munisipalidad. DZWG. Hiwala ang Department of Agriculture o DA na tataas ang stock ng bigas sa Pilipinas ngayong Oktubre dahil sa inaasahang maaani na 1.9 na milyong metrikong tonelada ng bigas. Ayon kay Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, Director Glenn Panganiban, inaasahang magtatagal ang supply ng bigas hanggang 74 na araw na tumaas mula sa 52 noong Setyembre. Busod nito, ito ng inaasahang malakihang ani para ngayong buwan at sa Nobyembre, kaya't asahan anya ng publiko na magiging stable o matatag ang supply ng bigas. Una nang sinabi ng DA na magsisimulang mag-stabilize ang mga presyo ng palay at bigas kasabay ng pagsisimula ng anihan ng mga magsasaka noong Setyembre at Oktubre. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng buwermanang pag-uulat. Paano kalang palawigin ang diskwento na pinagkakaloob sa mga senior citizen? Pasado na sa House Committee level. DZWG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga, Tani, sa detalye. Boyet aprobado na ng House Ways and Means Committee ang panukalang batas na nagpapalawig sa diskwentong ipinagkakaloob sa mga senior citizen base sa itinakda ng Expanded Senior Citizens Law. Ayon kay Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, nakapaloob sa panukala ang pagbibigay ng 15% na discount sa singil sa kuryente at tubig sa mga kabahayan na may nakatirang senior citizen. Sabi ni Ordanes, ang naturang diskwento ay limitado lamang sa mga may konsumo na hindi hihigit sa 100 kilowatts per hour ang konsumo ng kuryente at 30 cubic meters naman sa tubig. Ang mga kwalipikado sa diskwento ay kailangang mag-update ng kanilang electricity and water utility accounts upang ipabatid sa utility companies na nakatira sa kanila ang isang rehistradong senior citizens. Diin ni Ordanes, malaki ang maitutulong ng nasabing diskwento para sa mga mahihirap na senior citizen at kanilang pamilya na labis na nagdurusa sa patuloy na tumataas na presyo ng mga bilihin. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Tatlong mangingisdang Pilipino ang namatay matapos mabangga ang kanilang bangka ng hindi pa nakikilalang foreign commercial vessel sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sinabi ng Philippine Coast Guard, PCG, na nangingisda ang mga crew ng fishing vessel na FFB Dirin nang banggain ang commercial vessel na ikinasuhi ng 3 tripulante kabilang ang kapitan ng bangka. Ayon sa PCG, ang insidente ng pananagasa ay naganap bandang alas 4:20 ng madaling araw ng Lunes, Oktubre 2, habang ang mother boat na FFB Derlin ay nakadaong sa Payao para sa pangingisda 85 nautical miles hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc. Inahayag ng inihatid ng 11 tripulante na nakaligtas sa insidente ang mga labi ng 3 na patay na mangingisdang Pilipino sa Infanta, Pangasinan. Patuloy naman ang investigasyon ng PCG sa insidente upang matukoy ang dayuhang commercial vessel at mapanagot. DZWG. Patuloy pang tumataas ang bilang ng mga kandidato sa barangay at SK eleksyon na sinampahan ng disqualification case ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagsampa ng disqualification case ang Task Force kontra EPAL ng COMELEC laban sa 18 mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE. Nabatid na nabigo ang mga nasabing mga kandidato
na magpaliwanag at sagutin ang ipinadalang show cause order sa kanila ng komisyon. Ilan sa kanila ay lumabag sa Omnibus Election Code tulad ng maagang pangangampanya kung saan ang iba sa kanila ay namimigay ng pagkain at bagay kahit na ipinagbabawal ito. Sa datos pa ng COMELEC, nasa 202 ang posible pang kasuhan habang nasa 4,405 na mga show cause order ang ipinadala sa mga kandidato na nakitaan ng paglabag. Sa nasabing bilang ng inihaing show cause order, 865 ang nakasagot at nakapagpaliwanag na sa COMELEC kung saan 287 ang ibinasura dahil sa walang sapat na ebidensya. DZWG. Nanindigan ang kampo ni dating Pangulo at ngayoy House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na lehitimo ang lahat ng mga paggasta sa Malampaya Natural Gas Fund sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ay makaraang maghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman, ang National Association of Energy Consumers for Reform Incorporated o NASICOR at Consumer Alliance Incorporated dahil sa umunoy illegal disbursement ng 38 billion piso na Malapaya Fund. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio na lahat ng nagasta noon ni Arroyo ay naaayon sa batas. Nanindigan din si Topacio na wala raw ginawang mali si Arroyo, kaya naman kumpiyansa siyang mababasura rin ang mga naturang akusasyon. DZWG. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang piso na provisional increase sa pamasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ang nasabing provisional increase ay magiging epektibo sa Oktubre 8. Sinabi ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na temporaryo lamang ang nasabing pisong dagdag sa pamasahe. Sa kasalukuyan ay nasa 12 pesos ang minimum na pamasahe sa mga pampasaherong jeep. Magkakaroon pa ng pagdinig ang LTFRB sa susunod na linggo para talakayin ang petisyon ng ilang transport group na 5 piso na taas pasahe na hiling ng mga PUJ. DZWG. Patay ang nasa 20 katao matapos na bumangga sa isang flyover ang sinasakyan nilang bus sa Venice, Italy. Ang nasabing bus ay nirentahan para magsakay ng turista nang ito ay bumangga sa barrier at nahulog sa malapit sa release ng tren sa Mr. District. Nasunog pa ang bus kaya marami sa mga pasahero ang hindi nakaligtas. Tinawag ni Venice Mayor Luigi Brugnaro ang insidente bilang nakakagimbal sa kasaysayan ng kanilang lungsod. Patuloy pa na inaalam ng mga otoridad ang pinakasanhi ng nasabing insidente. DZWG. Para sa balita sa labas ng ating bansa, US House Speaker Kevin McCarthy pinatalsik sa pwesto. DZWG. Patrol Report. Si Dans Guillermo ang magbabalita. Sige nga Dan, sa detalye. Tinanggal bilang US House Speaker si Representative Kevin McCarthy. Sa ginanap ng botohan ay mayroong 216 ang bumoto na tanggalin siya habang 210 ang kumontra. Sa nasabing botohan ay mayroong 8 Republicans na kaalyado nito ang bumoto na patalisikin siya at ito ay sina Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Ellie Crane, Matt Gaetz, Bob Good, Nancy Mace at Matt Rosendale. Naging makasaysayan ang pagtanggal sa kanya dahil sa walang House Speaker ang napatalsik sa pamamagitan ng pagpasa ng resolusyon. Dahil dito ay kailangan na magbotohan ang mga mababatas ng bagong House Speaker. Magugunit ang naghain ng motion si Florida Congressman Matt Gaetz para patalsikin si McCarthy dahil umano sa pakipagsabwatan sa mga Democrats para magkaroon ng government shutdown. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright,
maraming salamat, Dance Guillermo. Dyan po nagwawakas ang ating po mga ulo ng balita na nakalap po ng ating pong bulwagang balitaan ng DCWG Broadcasting Studio. Ngayon pong araw po ng Miyerkules, October 4, 2023. Okay. Batiin po natin si Maring Elena Ramos from ano ba yan? Tansa! Ay, nako, Boy at Guillermo. Ano bang nangyayari sa iyo? Tansa, Cavite. Yeah, si Maring Elena Ramos. Nako, na-late na naman daw siya. Nag-block rosary siya. Thanks. Okay lang, Maring Elena. At least, andyan. Andyan ka pa rin. Nanood ka pa rin. At nabanggit ko pa rin ang iyong pangalan. Nakahabol. Maraming salamat po, sa lahat po ng mga viewers na patuloy at walang sawa pong nanonood dito po sa Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyo. Talaga namang ho, kayo po ang nagbibigay ng sigla sa akin para ipagpatuloy ang paglilingkod na ito. Kayo pong mga pinagkakautangan ko ng loob. Yan. Ang mga taga-subaybay ng DCWG. Maraming salamat po. Siyempre, tayo ay nagpapasalamat din sa ating Panginoong Diyos sa Kanya pong patuloy na pagbibigay ng patnubay sa DCWG at higit sa lahat sa tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng balita, serbisyo, at siyempre yung mga informasyon. Yan. Maraming salamat, Lord, sa iyong pong kabutihang ito, sa inyong tiwala na ipinagkaloob sa akin. Yan. Alright, sa ngalan po ng aming News Director, Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boy at Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya po muli bukas alas 11 hanggang alas 12, programang Barangay in Action. At sa bandang hapon po, sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita po muli, magkapanooran bukas. Maraming salamat. Kailan kayo punta? Santo sa Tansa, sa burol ni Roxhard Villamor. Si Richard. Si Richard Villamor. Bakit? Richard. Si Richard Villamor, yung matangkad na magandang lalaki, Maring Elena? Oo. Sus. Bata pa siya. Nakaburol na daw pala, si Richard. Sige. Tingnan natin. Maring Elena, Update mo ko. Yan, nako. Kakalungkot. Meron po kaming kasamahan na sumakabilang buhay na po. Ay, nako. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat, Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo, ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.